Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakalaking balita na pwede pong magbago sa kwento ni XRP. At ayan, inacknowledge na po ng SEC ang isang filing para sa isang XRP ETF. At hindi lang basta spot ETF, kundi isang mas advanced na product na tinatawag po na leverage long plus income XRP ETF. Marami po ang nagsasabi na ito ay isang game changer para sa buong crypto market. Pero bakit ito mahalaga? Ano po ba ang ibig sabihin nito at ano ang posibleng epekto nito sa presyo ni XRP? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, check po muna natin dito yung tweet or post ni Diana. Sabi niya, breaking, SEC just recognized a leverage plus income XRP ETF. The filing is not just another spot ETF. This is the Defiance Leverage Long plus Income XRP ETF created under Tidal Trust 2 and now officially entered into the SEC's system. Here's why this filing is a game changer. Ayan, pinost na rin po niya yung document ng filing details dito ng SEC. Kaya yan, paliwanag po natin yan kung ano po ba ang ibig sabihin nito. Ang US Securities and Exchange Commission or SEC ay tahimik na tumanggap ng filing para sa Defiance Leverage Long plus Income XRP ETF. Ang ETF na ito ay ginawa sa ilalim po ng Tidal Trust 2 at nakapaloob po sa Post-Effective Amendment. Sa simpleng paliwanag, ibig sabihin nito ay pumasok na si XRP sa mas regulated na framework ng US financial market. Kung dati ay spot ETF lang ang madalas nating naririnig, ngayon ay nagkaroon na ng mas advanced na hakbang na magbibigay po ng ibang klase ng exposure kay XRP. Kapag ganito po ang move, natural po na tumataas ang kumpiyansa ng mga malalaking institution. At kapag pumasok po ang malalaking pondo, posibleng tumaas ang demand at magdala ng mas mataas na presyo para kay XRP. Ngayon ay ano po ba ang leverage long ETF at bakit naman po ito kakaiba? Ayon po sa isang XRP advocate na si Diana, ang ETF na ito ay hindi pangkaraniwan. Isa itong leverage long XRP ETF. Ibig sabihin, pinapalakas nito ang exposure ng investors sa galaw ng presyo ni XRP. Kung tataas po si XRP ng 5%, mas tataas ang kikitain sa ETF. Pero kung babagsak po siya, mas malaki rin ang magiging talo. Ito ay malinaw na sinyalis na ang mga institution ay gustong tumaya ng malaki sa posibleng pagtaas ng XRP. At kapag ang institutions ay pumasok na may leverage, mas magiging volatile po ang market. Maaaring magkaroon po ng mabilis na pag-akyat pero pwede ring biglang bumagsak. Kaya dito makikita po ang posibilidad na tataas ang trading volume ng XRP kasabay ng mas matinding galaw ng presyo. Ngayon ay paano po ba naiiba ang ETF na ito kumpara sa spot ETF? Ang spot ETF ay mas simple. Bumibili lang ito ng XRP at binibigyan ng exposure ang mga investors. Sa kabilang banda, ang leverage ETF ay mas pang trader at institutions na naghahanap po ng mas mataas na returns. Ngayon kung pagsasamahin po ang dalawa, ang resulta ay mas malawak na access para sa iba't ibang klase ng mga investors. Ang spot ETF ay nagbibigay po ng legitimacy habang ang leverage ETF naman ay nagdadala ng speculation at saka hype. At kung parehong aktibo, tataas po ang liquidity at volume na XRP. Kapag mas mataas po ang liquidity, mas madali ring gumalaw ang presyo depende po sa demand. Ngayon ay ano po ba ang ibig sabihin ng income feature ng ETF? Hindi lang basta leverage ang laman ng bagong ETF.
Meron din itong tinatawag na income component. Ibig sabihin, habang hawak mo ang leverage exposure kay XRP, may cash flow ka ring makukuha. Parang sinasabi nito na si XRP ay hindi lang basta crypto kundi isa na ring asset na pwedeng pagkakitaan ng steady na income. Kung iisipin, kapag ganito po ang design ng produkto, nagiging mas attractive po si XRP para sa mga institutional investors na gustong magkaroon ng both speculation at saka income. At kung marami pong financial institutions ang papasok, natural na lalaki po ang demand at pwede po itong magdulot ng price appreciation kay XRP sa long term. Ano naman po ang regulatory standing ng ETF na ito? Ayon pa rin po kay Diana, ang ETF na ito ay nakapailalim sa Tidal Trust 2 at opisyal ng nasa sistema ng SEC. Ito ay malaking bagay dahil hindi na ito usapang theoretical, kundi aktual na kinikilala ng regulator. Ang SEC ay nagbigay po ng recognition. Ito ay parang green light para sa mga institutions na naghihintay lang ng signal bago po pumasok. At dahil may iba pang XRP ETF applications na nasa review, mas lalo itong nagpapakita na unti-unti nang lumalawak ang institutional access kay XRP. Kapag tuloy-tuloy ito, mas lalakas po ang confidence sa market na magpapatibay sa presyo ni XRP. Ano naman po ang mas malaking larawan na makikita dito? Ayon po kay Diana, ang nangyayari ngayon ay tinatawag niyang financialization of XRP in real time. Dati simpleng crypto lamang sa XRP, pero ngayon unti-unti siyang nagiging bahagi ng mas malaking financial system. Meron na po tayong institutional spot ETF, meron na ring leverage products para sa traders, at merong ding stablecoin payment infrastructure kung saan kasama si XRP. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng ito, malinaw na ang financial institutions ay naghahanda para bigyan ng mas agresibong exposure sa XRP. At kapag nangyari po iyon, maaaring maging mas mabilis ang adoption at mas matibay ang presyo. Ayan, bilang panghuli, kung susumahin ang pagkilala po ng SEC sa leverage long plus income XRP ETF ay hindi simpleng balita. Isa itong napakalaking hakbang para kay XRP at sa buong crypto industry. Pinapakita po nito na ang financial system ay handa nang yakapin sa XRP bilang isang regulated at income generating asset. Ang epekto po nito sa presyo ay maaring maging dalawa. Una, maaari pong magdala ng mabilis na hype at speculation na magtutulak pataas kay XRP. Pangalawa, maaari rin itong magdala ng mas matinding volatility dahil sa leverage. Pero sa mas malawak po na pananaw, mas lalo nitong pinapatibay ang posisyon ng XRP sa global financial system. Kung dati ay tanong kung kikilalanin ba si XRP ng SEC, ngayon ay malinaw na nakikita na natin ang sagot. Unti-unti nang bumubukas ang pinto para sa mas malaking institutional adoption at iyon ang posibleng magdala sa kanya sa mas mataas na yugto ng kanyang kwento. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.